So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. Oo, at eto grabe naman. Hindi mo naman ginawa, hindi naman ikaw nag-umpisa, halos 5% na lang natira sa'yo, inangkin mo na. Grabe na. Pakapalan talaga. Oo, ngayon nagwawala nga po ang mga netizen dahil dito sa inilabas na balitang to. Mapatungkol po ito kay Marcos, President Bongbong Marcos. Nyo ha, hindi namin. Oh, eto nga no, nalabas po dito na etong si netizen visit kay Lisa Marcos bida-bida. Gago! Dahil nga may may mga project po. Alam naman po natin ito. Alam naman po natin na maraming naiwan na project si former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon, syempre, si Marcos na yung presidente, naiwan sa kanya yon at itinuloy niya yung mga project, pero wala malang ni katiting na credit na ibinibigay ang administrasyon sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ito aminado naman ako na hindi naman naghahangad ng ganun si PRRD. Pero sana bilang kakapiranggot na nga lang yung itinuloy mo at para may maipakita ka lang sa tao na may nagawa ka sa bayan, parang kinamkam mo na lahat. Kinamkam na hula. Tapos yung isa bida-bida pa. Gago! Akala naman talaga sila yung nag-umpisa ng sila yung nag-umpisa ng project, pero alam naman natin na si PRRD ang nag-umpisa. At eto pa, meron pa ditong isa na video na kung saan ay nagkaalaman na kung sino ang source. Ano tong source na to? Source at resources ng maingay ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Gago! So ibig sabihin may pa-source pala talaga sila. Yun pala yung plano talaga dito. So ibig sabihin planado na rin talaga nila. So hindi alam nyo ito nadulas na, 'di ba? Nadulas na yung mga young guns. Yung mga pabida-bida ngayon ng mga congressman. Yung mga nagyayaman ng mga congresswoman, 'di ba? Nanggaling na mismo sa bibig nila at yung mga nakakatawa nga sinabi ni BP Sara na nagpa-practice na sila kung paano daw siya i-impeach, pero naging todo din na yung mga crocodile, yung mga buhaya, no? Naging puro sila deny, puro sila tanggi. Pero bandang huli sa bibig din nila mismo lumabas. So ngayon nga etong mga to talagang mapaghahalataan naman talaga. Halatado kahit anong tago ang gawin. Talagang makikita niyo naman na yun talaga yung tinatrabaho talaga nila. Sadyang para talaga sa impeachment. So dito, may nakita tayong video na kung saan malalaman natin dito kung sino talaga ang pinaka-source or sino yung nagpasimula ng impeachment na yan. A, si Tamba. B, si Lisa. C, si Marcos. At D, mga crocodile. Pare-parehas lang palang crocodile yun. Sorry. O nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. O, eto na. Baka magalit na kayo. Sabi, Jay, puta na ka, puro ka daldal. Kaya mong mag-share ka naman ng puro ka ngawa dyan. Binabash nyo na ako no? So ito muna yung panoorin natin. Netizen bullshit kay Lisa Marcos bida-bida sa
inaugurasyon ng isa sa pinakamalaking project ni Duterte. Nako po, ito na nga sinasabi ko. Okay, play. Na daw ang paghihintay ng mga taga Lanao del Norte at Misamis Occidental ngayong binuksan na ni Bongbong Marcos Jr. ang Pangil Bay Bridge, ang proyektong sinimula ni President Duterte at kasama sa tinaguriang Duterte Legacy. Mababawasan ng tulay na may habang 3.169 km ang oras ng biyahe mula 2 oras at 3 minuto para sa mahigit 10,000 tao kada araw. Sa inaugurasyon, binigyang diin daw ni Marcos ang malaking tulong nito sa mga lokal na negosyante, lalo na sa mga nagtitinda ng sariwang produkto. Dagdag pa niya, magbibigay daan ng tulay sa higit pang oportunidad at infrastrukturang magpapasigla sa lokal na ekonomiya at ugnayan ng mga komunidad. Alam ni Marcos ang dulot ng magandang proyekto. Aming buhaya, oh. Ilan yung mga buhaya na yan? Nagkalat sila. Gago! Na ito ni Duterte, pero ang tanong, bakit marami sa mga proyekto ni former President Duterte ang hindi na binigyan ng pondo at itinigil na dahil inilipat ang pondo kay Speaker Martin Romualdez. Alam na this. Partikular na maraming itinigil na proyekto ay sa Mindanao, sumunod itong mga tren sa Luzon. Tapos ito makikita mo si Liza Marcos bibida-bida sa inaugurasyon ng project ng dating administrasyon. Pero, hindi naman bulag ang Pilipino dahil alam nila kung kanino project ito. At narito nga po komento ng ilan sa kanila. So eto, no, bago natin ituloy ito, may sasabihin lang ako. Alam niyo, sinabi ko na to dati. 'Di ba? Sinabi ko na to, ang mga bobong mga tansu vlogger nga, dahil wala silang magamit na pwede nilang ipagmalaki na nagawa ni Marcos, kinakalat nila yung mga video na mapatungkol sa mga project ni Marcos. Pero alam naman natin ng totoo na nagsimula niyan ay si Duterte pa. Si PRRD, at talagang may balita, may video at may sapat na ebidensya na si PRRD ang nagsimula niyan. Ang masakit kasi dito, mumukha ng mga tanso vlogger na mga bayaran na halos 5 or 10% lang naman daw ang nagawa ni PRRD sa mga project na to. Sabi ko, ang kapal nyo naman. Kung ano kakapal ng yung mga busalsal ng uso nyo, ganun din kakapal yung mukha nyo. Anak ng teteng, baka si Marcos ang 5%, 10% na lang yung ginawa. Baka siya yun. Katulad na lang yung sa Yolanda. 'Di ba? Doon supalpal kayo. Todo nga kayo depensa nun Kaya so ganito, yan. Na ngayon, nabisto, supalpal si Duterte kay Marcos. Tapos malaman-laman 80% sa 80%, sa 100% na project doon or dapat gawin doon sa Yolanda, yung 15% or yung 20%, sabi na natin 20, nakakaawa naman diba? Yung 20% ay kay Noynoy Aquino. At yung sumobra ho doon kay Duterte na. At ilang percent na lang ang kay Marcos? 5% or 15% na lamang. Sabihin na natin 80 or 70% ang nagawa ni Duterte sa mga nabagyo or na salanta ng bagyo sa Yolanda, sa Tacloban. Tangina, pinagmalaki pa ni Marcos yun. So eto naman, dito naman, wala naman talagang rito. Wala naman talagang problema ho dito dahil nagawa na ho ito. Eto, disclaimer wala akong problema dito. Wala tayong magiging problema dyan. Dahil mas makakatulong yan sa mga kababayan natin. Ang problema lang ho dito, naghihingi kasi tayo ng kahit papano man lang parang konting credit man lang sa nagsimula ng project na yan. Oo. At wag sanang gumawa ng fake news yung iba dyan. Hayop na yan biruin mo, may post pa yung si dyan, hindi ko na lang papangalanan. May post yung isang vlogger dyan, sabi, hindi ito gawa ni Duterte noon. Gago! Pinakamalaki. Sabi niya pa, ano ba yung sa post niya? Hindi ko na lang papakita sa inyo kasi, syempre, malaman niyo pa pangalan niya.
Sabi niya, grabe ka talaga, Pangulong Bongbong Marcos namin. Ikaw na talaga. The best ka. Best president addict forever. Ay, hindi. Best president talaga ikaw. Sabi niya. Oo, dahil sa kasaysayan yan ang pinakamalaking ano bang tawag yun? Tulay ba yan? Yan ang pinakamalaking tulay. Sabi niya dun sa sa post niya. Sabi ko, ha? Anong best ano? Hindi naman siya nagsimula niyan, ha? 10% na lang yung nadatnan niya dyan, ha? Tapos kung makakuha kayo ng makapag-post kayo, akala nyo si Bongbong talaga, kay Bongbong talaga project yan. Hindi, ito napapansin natin na lahat na mga napag-iwanan or na abutan po ng termino ni PRRD, halos si Bongbong na ho yung sumalo nun. At yung iba nga, lalong-lalo sa Mindanao, tinanggalan ho ng pondo. Para ho sa mga hindi ho nakakalam, yung ibang mga project sa Mindanao, sa Davao, ay mga pinagtatanggalan ho yun ng mga budget. At imbis na doon i-focus yung budget kung ano man yung project na ginagawa sa Davao or sa Mindanao, ibinigay na lang ho kay Martin Romualdez. Gago! Yun ang sabi ng mga netizen, ha? Oo, at kita naman diba? So ngayon, ang ginagawa nga nito ni Marcos, kung ano yung mga nasimula ni PRRD, na konti na lang yung tatrabahuhin niya ngayon, todo proklama sa sarili niya na siya ang gumawa or siya ang nagpasimuno ng mga project na yan. Kaso hindi ho tanga ang netizen. Hindi ho tanga ang mga Pilipino. Ngayon nga pinagtatawanan tong post na to dahil sabi nila, anak ng teteng to, para kang tipaklong Oo, para kang kung iba gumawa tapos ikaw yung magyayabang. Gago! Sabi ko, lupit nyo rin no? Hindi ko, lupit din nga ngayon nagkakatotoo na yung sinasabi ni Kati Binag na ang mga gumaganyan daw. Gumaganyan yung mga gumaganyan daw, lagi yan, proud sa sarili. Feeling nila, gwapo sila. Feeling nila, ang galing-galing nila. Hindi sila nahihiya. So ngayon, medyo napagtatanto na ho natin. Ito yung mga sinabi ng mga netizen. Ang daming project ng past administration na itinigil ng present administration at hindi na pinundohan ng Congress. Ang mga comments, papahiwatig lang na mulatang mamamayan. Dami talagang nagmamahal kay Tatay D, palibhas sa ramdam na ramdam ang malasakit niya sa bansa. Salamat po FPRRD. Salamat Tatay Diggs. Sa mga infrastructure... Soklop naman yan. Si Marcos yung nandyan sa picture pero yung pasasalamat kay PRRD. Ouch! Hindi, kahit i-check nyo yung mga comment about dito sa issue na to. I-check nyo. Tignan nyo lang. Hindi, tignan nyo. Tignan nyo nandun. Salamat PRRD sa nagawa mong tulong para sa bayan. Siguro may ilan doon na thank you Marcos pero parang dami account. Gago! Hindi kahit balibalik ta rin natin. Kahit hanggang ngayon ho. No? Hanggang ngayon. Ang feeling natin ang nararamdaman pa rin nating presidente, walang iba kundi si Tatay Digong, si PRRD pa rin. Siya pa rin yung parang kinikilala nating presidente ngayon. Hindi pa tayo nakaka-move on or hindi pa tayo nakukontento na or hindi pa tayo makapaniwala na natapos na yung termino ni PRRD. Kasi kahit anong gawin ni Marcos, bukod sa wala naman siyang ginagawa, talagang mas naaramdaman natin, sa totoo nga lang, mas napag-uusapan pa si Duterte kaysa kay Marcos. Kahit nga sa ibang bansa, kahit ibang mga lahi, mas pinag-uusapan si Duterte kaysa kay Marcos. Ayun yung hindi matanggap-tanggap ng mga anti-Duterte, ng mga basher ng mga Duterte. Hindi, wala sinimulan nyo kasi alam nyo ang mga Pilipino, ugali ng mga Pilipino, sa oras na sinimulan nyo, sa oras na makitaan kayo ng katarantaduan na ginagawa nyo sa gobyerno, tatandaan nila yan. Hindi nila makakalimutan. Diba? Hindi nila makakalimutan yan. Ngayon,
testigo ang buong bansa, ang buong bansang Pilipinas sa mga nagawa ni PRRD. Kaya itong mga nagagawa ni Marcos ngayon, although pasalamat tayo dahil tinapos niya. Pero kung usapang bilangan lang, ha, kung usapang bilangan lamang, di hamak na mas maraming ginawa si PRRD na mga nagagawa ngayon ni Marcos. Halos naman ng mga pinapakita yung mga tulay, mga overpass, kung ano-ano pa, yung mga kalsada, PRRD pa rin yan sa termino pa yan na hindi lang natapos pero konting-konti na lang para matapos na. Katulad lang nito. Nitong tulay na to na isa sa pinakamalaking tulay sa kasaysayan. Traktor mo na nagawa, malaking tulong ito sa bayan. Yan. Pero nga lang, siyempre ngayon, dahil si Marcos na yung presidente, siya talaga ang nandyan. Pero, sana kung ikaw talaga, kung medyo may konting hiya ka, sasabihin mo man lang na, oy, hindi ako nagsimula nito, itinuloy ko lang. No, dahil si Duterte po ang nagsimula nitong project na to. Ganun dapat. Kaso minsan yung mga bayarang vlogger, todo paninira pa Kesyo ganito, kesyo ganyan wala naman daw ginawa si PRD. Putangin ninyo, kung walang ginawa si Tatay Digong, patayin na kayo ngayon sa nung taon ng may COVID. Gago. Gago! Mga bobo no? No? Tanga-tanga Kupal ka ba? Gago! Okay, tuloy natin. Na nagawa. Malaking tulong ito sa taong bayan. Masarap talaga makakita ng tulay or any infra projects. Build versus ayuda at puro hearing. Oo nga naman. Sabi ni Charlie ba, kapangalan ko pa. Sabi ni Charlie BC, masarap talaga makakita ng tulay or any infrastructure project. Diba? Build. Gawa ng gawa at trabaho ng trabaho, build. Versus ayuda at puro hearing. Yun nga masaklap mga kabiyaya Yun nga yung masaklap dito No? Wala na tayong nakikitang ginagawa Eto, okay na sana to kaso gawa pa rin ni PRRD yan. Project pa rin ni Duterte yan. Ang tanong ko kasi dito, kasi magtatatlong taon na si Marcos, kailangan na natin na makitaan siya ng talagang gawa niya. Mapahanggang ngayon, wala pa. Sa hearing, marami. Sa ayuda, marami. Kaso si Tamba naman yun nandun. Gago! Diba? Wala ewan ko ba? Kaysa ayuda. Okay lang ang ayuda kung may pandemya at under calamity ang lugar. Taxpayers' money are spent well. Salute and my loyalty to the flag, not to any crook politician. Basta tatak Duterte may build at pagbabago ang bansa, mapapakinabangan ang tax at hindi ayuda na pang 1 o 2 araw lang ubos na. Ayon naman kay KLCI, whoever the next Philippine president and next administration will be is going to be so lucky. BBM set the bar so low, anyone who will do their job... Alam niyo, maputol ko lang kayo bukod sa English yung binabasa nung sa video Hindi, ito alam niyo, kagabi lang na naginip ako. Ito totoo to naginip ako. Pag doon sa panaginip ko, ang presidente na ay si BP Sara. Si BP Sara ng presidente. Na naginip ako. Ang nangyari, yung mga hirap na gawin ni Marcos nung panahon niya, nung siya pa ay presidente, nagawa ng napakabilis lang ni BP Sara nung siya ang naging presidente. Iniisip ko, baka magkatotoo yun. At kapag nagkatotoo yun, paktay na naman. Pahiya na naman ng mga bangagers. Hindi, ito nasingit ko lang No, kasi marami naman talaga Maraming magagawa si Marcos dito sa Pilipinas. Marami siyang pwedeng gawin at marami siyang pwedeng kayang-kaya niyang gawin talaga. Kaso wala Mahirap lang magseta, pero kung alam niyo yung iniisip ko na bakit hindi niya magawa, i-comment nyo na lang yun bakit hindi niya ba magawa. Pero kung sa totoo lang talaga kayang-kaya niyang gawin. Hindi siya mahihirapan.
yung mga nakikita natin na or mga nirereklamo ng mga Pilipino na dapat aksyonan ng gobyerno, kayang-kaya nilang gawin, kaso ayaw lang nilang gawin. Gago! Tinuloy ko na, ha? Oo, tinuloy ko na. Baka magreklamo pa kayo. So, medyo boring na to. Dito na tayo sa isang video. Oo, eto. Yung about na naman, impeachment na naman. Eto na, nagkabistuhan na talaga. Naku po. Naku po. Tangina, nakabalandra yung mga mukha ng mga NPA. Oh. Ramon Dalilo, Arambulo Ronel, Dongo Ewan, Adonis Jerome, Floranda Modi, Andamo, Castro Lipad convicted, Brosas Arlene, Casino Teddy, Masa Misa, Gago! Makabayan Black 2025 senatorial slate ba? Gago! Nanalo kaya? Tuta na. Ito, hindi to ako kinakabahan, no? Kay Franz Castro. Alam nyo kung bakit, ha? Alam ko na walang boboto dyan. Pero, asawa ni Pera, may posibilidad na manalo yan. Alalahanin nyo, hawak nila ang Smartmatic. Gago! Kaya may posibilidad na manalo yan si Castro. Kasi yan ang pang ano nila eh. Yan ang pang ano nila sa mga Duterte. Kaya kailangan nila yan si Castro kasi matigas mukha niyan. So ito, nagkaalaman na kung sino ang source at resources ng maingay na impeachment. No? Kaya maingay na impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. So ito, play natin. Ang bagong alyansang Makabayan o Bayan ay nasa proseso daw ng pagbalangkas ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi sa isang press briefing para sa National Convention ng Bayan Muna sa Quezon City, sinabi ng dating mambabatas at NPA sympathizer na si Teddy Casino. Si Teddy Kinumpirma ni Casino na ihahain ng grupo ang impeachment complaint kung matatapos na sa House of Representatives sa pagpapatuloy ng sesyon nito sa Nobyembre. O ngayon, Magsasalita na ako bilang chairperson ng bagong alyansang Makabayan, simula ng itanong yon, at pinag-aaralan na ngayon ng iba't ibang organisasyon ng mga tao sa ilalim ng bayan ang posibilidad na magsampa ng impeachment complaint, at nagsimula na ang pagbalangkas ng reklamo, sabi ni Casino. Pero wait lang, nagtataka ako dito. Bakit kinulang ang 3 itlog? Gago! Bakit wala dito si Raul Manuel, no? Dapat nandito si Raul Manuel. Siguro baka maghiwalay-hiwalay yung ano nila, no? Yung tawag dito, yung boto. Tsaka sino ba tong hayop na to? Si Casino, alam niya etong mga to, nakikisawsaw na lang to sa issue na ni BP Sara. Nakikisawsaw na lang tong mga to para makilala. So, totoo, hindi naman natin kilala tong mga inayupak na to. Ito, Teddy Casino, sino ko ba? Tunog, sugal pa yung apelido mo. Gago! Tunog, sugal, Casino, di ba? Hindi ako nagkamali. Kasi, sawsawero eh. Bakasyon ng Kongreso kaya malamang if ever na may hain yan, bandang Nobyembre pa masisimulan ang naturang complaint. Ano ngayon? Pero naiintindihan namin na may ibang grupo na nag-draft ng sarili nilang reklamo. Okay. So baka marami pang reklamo, and definitely, we will need all the support that we can get. Baka marami pang reklamo. So, ibig sabihin, wala din kayo kasiguraduhan. Gago! Utak nyo talaga, mga pulpul eh. Mga utak nyo, mga pulpul din eh. Wala di sa ayos eh. Isa na isayusin nyo yung pagpananalita nyo, ha? Tsaka ito walang ibang pwedeng magpababa kay BP Sara Duterte kundi yung 32 million na bumoto sa kanya. Yun lang. Kayong mga tangina nyo, wala kayong karapatan dun. Unang-una, sino kang tangina mo? Alam niyo, totoo, Sen? Sarap talagang pagmumurahin nitong mga to eh. Kaso, syempre, may mga nanonood minsan ng mga kabataan sa video natin.
Hindi talaga may iwasan yun. Minsan may mga viewers na medyo sensitive kaya hindi na ako nagkakaganon eh. Pero kung totoo siya, para lang makabawi-bawi tapi pasarap pagmumuray nitong mga ito eh. Di totoo naman eh, walang ibang pwedeng magpa-impeach kay BP Sara. Wala. Kundi ang taong bayan lamang. Pero kung yung mga crocodile, yung mga buaya, at etong mga sausawerong NPA na to, wala silang karapatan na para sila yung maghain, sila yung magpa-impeach kay BP Sara Duterte. If Bayan Muna will be part of that complaint, then that is good, dagdag pa niya. Kapag naisampa na ito, sinabi ni Casino na may dalawang pagpipilian si Duterte, ito ay ang magbitiw sa kanyang pwesto o harapin ang impeachment complaint. Pero ang people's organizations, through bagong alyansang Makabayan, ang naghahanda nitong reklamo, and we're expecting the progressive Bibitiw ka o ipapakulong ka namin? Ano sino nagsabi niya netong hinayupak na to? Etong Makabayan, yung senatorial slate, yung grupo ni Franz Lipad. Ano ikakaso nyo kay BP Sara? Tanong lang naman. Anong iano nila kay BP Sara? Anong ikakaso nyo kay BP Sara? Tawag dito, yung isa confidential fund na naman. Tanga ka ba? Bobo. Legislators to endorse such complaint pagdating ng panahon, sabi pa niya. Sa palagay natin ay sisibol ang ibang mga isyong tinatago ngayon. Sa tingin ko ay pinaplansya lang natin ang mga anomalyang may kinalaman sa vice-presidente, sabi pa niya. Samantala, sinabi ni Bayan Muna Chair at dating kinatawan na si Nery Colmenares na habang ipapadaan nila sa bayan ang impeachment complaint, susuportahan lamang nila ang mga hakbang na ito para panagutin si Duterte. Ang catch-all grounds para sa impeachment ay betrayal of public trust, tama ba? Dahil sa ginawa niya, ngayon, ang priority, alinsunod sa pananaw ng bayan. Hindi natin makakilala tong mga to, no? Yan muna, na ang mga tao ay maghain ng reklamo, at dahil yun ay isang hakbang ng People's Organization, hindi kami magdadalawang isip na suportahan yun, sabi niya. Dapat, kung sakali man yun ang yan ang gagawin nilang hakbang na pabubutuhin yung mga tao, mahirap yan. Kung yung butuhan nga, butuhan sa pagiging presidente or kung anumang posisyon sa gobyerno na dadaya, yan pa kaya. Tsaka dapat 32 million din ang bumoto na i-impeach si BP Sara kung talagang mayroong ganyan. Hindi kami papayag na bumoto 20 million, 10 million, kalukuhan yan. Gago! Pero mo 32 million ang naghalal sa'yo bilang vice-presidente, pangalawang pinuno dito sa bansa natin. Tapos ang bubotong magpa-impeach sa'yo, 10 million lang. Utang ina nyo. Sorry. Gago! Sorry. Dadala ako eh. Sabi sa inyo, wag nyo ako ibalarin eh. Sorry po. Visit kasi itong mga hayop na mga mga NPA na to, hindi naman itong mga kilala eh. Sino itong kumag na yan? Ito naman, si Erwin Tulfo, panakinggan natin. Tinanggi ito ng mga pangunahing miyembro ng pamunuan ng Kamara, subalit kung mapapansin ang mga ideya ng impeachment na isasampa ng mga makakaliwang grupo ay nanggagaling sa mga kongresista, partikular na nga kay Erwin Tulfo. Hugas kamay lang ang mga mambabatas sa Kamara na di sila magsampa ng kaso para mapatalsik si VP Sara. Hindi talagang yan naman, hindi naman din mga tanga yung mga yan. Hindi naman agad nila talaga sasabihin yan. Alam niyo, yung sinasabi ng Makabayan Block, ng mga NPA na sa tutusin, may katotohanan. Wala tanga nga bobo. Sinasabi agad nila yung plano nila. Imbis na dapat na hindi makapaghanda si BP Sara, kaso bobo nga. Yun, nakakapaghanda.
No, pero ako hindi against ako diyan sa impeachment kay BP Sara. Wala namang ginawang masama si BP Sara, ba't niyo i-impeach? Etong mga congressman na yan, kagaya nito ni Gutierrez, ni Tulfo, no, na maaaring mga bumoto sa impeachment laban kay BP Sara, hindi talaga yan magsasalita, magmamaang-maangan talaga yan. No, yung isa nga lang yung nadulas, nagpasiklab lang yun, si Bungalon. Yung batang congressman na bilyonaryo. Gago! Yung nasa Ako Bicol Party List. Oo. Ano lang yun, nagpasiklab lang yun. Para kahit paano medyo makilala, may magpa-impress ba sa boss? Pero etong mga to, yung ibang mga todo deny, katulad nila Chua, eto nila Rodriguez, nila Gutierrez, Rodriguez tuloy. Yan nila Dan Fernandez, ni Benny Damani, ni Kimbo, nila sino ba to? Si Brosas ba yun? Si etong si Bernos, yung lahat ng mga crocodile dyan, mga buhaya dyan. Yung iba talaga dyan, ano nila to, strategy nila to hindi dinideny. No, dinideny nila pero talagang isinasagawa nito. Kaya nga ito hindi, pansinin niyo maigi. Kaya nga paulit-ulit nilang pinag-uusapan sa confidential fund. Kasi nga inihimok nila yung mga tao na magalit kay Sara para magkaroon ng impeachment. Yun yung ginagawa nila dyan. Patuloy nilang bini-brainwash, patuloy nilang dinadivert. No, patuloy nilang nilalason yung utak ng mga Pilipino para magalit sa mga Duterte. Kaso hindi naman ganun katanga mga Pilipino Kaya hindi rin nila magawa-gawa. Ngayon 'di ba, may bagong issue sila. Yung about doon kay Gloria Mercado na di umano sinusuhulan siya ni BP Sara. Alam niyo, napakadali lang nun yung ginagawa ni Gloria Mercado, yung bagong witness ng mga buhaya. Napakadali lang yun. Halimbawa ako, kagaya nga na sinabi ni Banat Bay, kahit ako, bumili ako ng mga envelope dyan, pirmahan ko lang ng konti na katulad ng mga pirma nila ng mga senator, mga politiko, kaya kong gawin yun. Napakadali lang yun. Kaya nga sobra akong natatawa dahil napakababaw nung ebidensya nung hawak na. Pero kami naman, hindi naman kami natatakot. Hindi kami natatakot dun. Na baka doon magugulantang na kami na mapapa-impeach si BP Sara. Sa totosin niya pinupush pa namin nga kayo Diba? Laging sinasabi na, i-impeach nyo na, paulit-ulit na lang ngayon, pag in-impeach nyo si BP Sara, tignan lang natin. Baka yan na yung katapusan yung lahat dyan. Totoo. Sa oras na ginawa nyo kay BP Sara yan, tanginang yan. Tignan nyo, magiging yung sungay ng mga Pilipino, dalawa na. Baka kapag in-impeach nyo si BP Sara, magkasanga-sanga na yan. Gago! Subukan nyo lang. Ito mga todo din na yan. Siyempre, kahit pa paano, may mga utak naman yan Hindi naman yan kagaya nung mga NPA na puro kuda na wala namang kayang gawin doon. Hindi nila kayang gawin yung impeachment na yan. Ito ang may kapangyarihan yan, yung mga congressman na yan. May mga, dahil isa sila sa mga pipirma dyan, or sila yung mga maghahatol kung nais ba na ipa-impeach si BP Sara. Pero, ang pinakamaganda dito, is taong bayan talaga ang magdidesisyon kung i-impeach ba si BP Sara o hindi. Tuloy pa natin. Pero ang grounds, resources at suporta ay manggagaling sa kanila. Napaka-hipokritong galawan, di ba? Ang impeachment issue versus Sara Duterte ay gamit na gamit ng mga makakaliwang senatorial candidates. Yung mga NPA, Makabayan Block. Makabayan Block grabe Hindi ko makakilala to. Anong nagawa niyan sa natin sa Pilipinas? Tsaka alam mo yun, mapapaisip ka Kaya natin binoto si BP Sara. Simulan natin kay PRRD. Kaya natin binoto si PRRD dahil alam natin na may nagawa siya sa Davao.
At napakaganda ng Davao, napakaganda ng nagawa niya sa Davao na maaaring magawa niya rin sa Pilipinas, na hindi tayo nabudol doon, hindi tayo nagkamali, talagang nagawa niya. 'Di ba? Nagawa niya talaga. Si BP Sara, nung tumakbo si BP Sara bilang Vice President, yan din yung nakita natin. Maganda ang ginawa ng tatay sa Davao at sa Pilipinas. So, maaaring magagawa din ng anak at hanggang ngayon pinapatunayan ho yan ni BP Sara Duterte. Etong mga to, may nagawa ba to sa kahit, di, eto na lang tanong, sa lugar nila, si Franz Castro, tiga saan ba to? May nagawa ba to? Diba representative yan, pati si Brosas, may nagawa ba sila? Hindi ako nagtatanong lang ako yung ibang mga senator na mga tatakbo din ngayon, may nagawa ba? May nakikita ba tayong future na magagawa nila kapag naging senator na sila dito sa Pilipinas? Sa ating gobyerno? Pag nakatungtong na sila dyan? Di sa totoo etong dalawa nakatungtong na. Paano pag kung tong dalawa nga sobrang ingay, sobrang toxic nitong dalawa, si Castro at si Brosas, what if na lang kapag nagsipatungan lahat yan? Gago! Kaya kayo isip-isip kayo, baka mamaya malason bigla utak nyo baka mayanggaw kayo doon baka mayanggaw. Alam niyo yanggaw, yung sa salitang Bisaya, baka maano kayo, yung magayuma. Yun, pwede yun. Ang inang yan. Walang tsaka ito, speaking of impeachment, sources and resources, wala namang ibang niyan kundi Marcos pa rin yan. Siya pa rin yan, lahat binakaulo niyan. Marcos, Dilawan, yung dalawa lang yung pagpipilian lang natin yan. Wala na tayong ibang usapin. Pag-usapang impeachment ba ni BP Sara, iisipin natin si Manny Pacquiao. Hindi, di ba? Wala tayo iba iisipin kundi si Marcos at mga Dilawan. Yan lang naman. Pero aminado ko, lahat ng mga kaguluhan na nangyayari dito, pasimuno ng mga Dilawan. Dahil hindi na pala nating alam na noon pa man niloloko na nila tayo. Na matagal naman na talagang magkakampi ang mga Pulangaw at ang mga Dilawan tayo. Gago! Diba? Tagal-tagal nila nagbabuyan, ilang dekada, tapos ngayon bati-bati na. Tigil-tigilan niyo kami sa katarantaduhan niyo. O kayo ba, mga banateros, mga kabiyaya, karapat dapat bang i-impeach si BP Sara? Ako, sa sarili kong komento, hindi. Never. Dahil walang ginawa si BP Sara sa bayan na ikakasama ng bayan. Walang ginawa si BP Sara na lumabag siya sa batas. Wala siyang ginawang kasalanan dito sa Pilipinas. Sa halip ay kung sino yung mga nagpapa-impeach sa kanya, iyan pa nga yung mga yan ang may mga ginawang katarantaduan at kabalusubasan dito sa Pilipinas. Kaya ako tatanungin, walang dahilan para i-impeach ang isang Sara Duterte. No? So kayo mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Mega love shoutout sa lahat at mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. Hanggang sa muli. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sinisipon ako. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.